ulo ng ating mga balita. Opisyales ng lokal na pamahalaan makikipag-usap sa may-ari ng Calapan Waterworks Corporation. Mga nagsusumite ng COC para sa barangay post, unti-unti nang dumadagsa sa tanggapan ng City Comelec. PhilHealth Sabado, binagsa ng mga Mindoreño. Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-4 sa buwan ng Oktubre taong 2010. Ito po ang TVNet Newsline. Sa detalye ng ating mga balita, sa inisyatibo ng Couples for Christ, isinagawa ang youth camp ng may 57 mga kabataang mag-aaral ng Jose J. Leido Jr. Memorial National High School na miyembro ng Youth for Christ. Ang naturang youth camp na nagsimula noong Biyernes ng gabi 1 ng Oktubre at nagtapos kahapon ng tanghali, ika-3 ng buwang kasalukuyan, ay ginanap sa Lalud Monastery. Ayon kay Provincial Youth Coordinator Dora Nagotob, layunin ng naturang youth camp na maging mas matibay ang espiritual na aspeto ng mga kabataan. Tampok naman sa pagtatapos ng naturang aktibidad ang sorpresang pagdating ng mga magulang ng mga bata, kung saan nagkaroon sila ng pagkakataon na maipahayag sa bawat isa ang kanilang mga saloobin. Sa pamamagitan ng isang sulat ng mga anak para sa kanilang mga magulang at maging ang mga magulang ay gumawa rin ng sulat para sa kanilang anak, nag-one-on-one ang mga ito at naniwala ang mga facilitators na malaki ang magagawa nito para mas mapaigting ang relasyon ng mga magulang at ng kanilang mga anak. Samantalang hindi lamang ito ang huling pagkakataon na magtitipon-tipon ng Youth for Christ, dahilan sa may nakatakdapang ganapin na Regional Youth Camp at maging International Youth Camp. Kasabay ng pagiging kampiyon ng Divine Word College of Calapan sa ika-6 na season ng CCAA ay ang paglabas ng usapin hinggil sa umano'y backing na ginawa ng DWCC Halcon's star player na si Rodel Baigan, ilang segundo bago matapos ang 4th quarter ng laban. Kaugnay nito, nagbigay na ng pahayag ang ilang mga game officials ng CCAA men's basketball, partikular ang referee na sinasabing hindi umano tinawagan ng violation si Baigan. Hindi man natawagan ng referee yung violation since hindi nga siya naka-align dun sa center. No? After naman nung na-convert ng Divine yung points, right after nung hindi natawagan ng referee, may oras pa sila para mabawi yung puntos ng kabila. So yun yung pinagbabasa na nun. Kung sakali na magkaroon sila ng protest, maan din naman namin doon sa na may oras pa. Pwede pa nilang bawiin. So andun pa rin yung chance na posible pa rin silang manalo. So nangyari na nga nung mag-end game na, di ba? Sila pa ang last shot na hindi nga lang nila na-convert sa points. Hindi ko kasi napansin kasi alain ako dun sa player. Ang base kasi ng pangyayari. Alain ako Naka-align ako Kasi unang-una yung logo ng Divine, walang guhit. Kasi lagyan na ng guhit yun. Pwede, magmuhula na lang ako ng ganun. Tsaka naka-align ako. Kasi hindi na naman yung titingnan ko. Nakapalamitan pa ako sabi ng area. Kasi dapat very close yung game Hindi na, totally ko naman. Kasi kung may bakin, ba't di ko tatawagan? Kasi walang guhit pati. Sa huli, humingi ng paumanhin ng referee na si Ariel Ganilao sa pamunuan ng fasting hinggil sa nangyari. Doon sa pamunuan ng kasi hindi ko talaga nakita yung sitwasyon kasi na-align ako. Tsaka unang-una po yung center line ng Divine, yung logo, wala akong guhit. Hindi talaga pong hindi ko talaga po nakita yung sitwasyon Kaya siya na po kayo. Talagang kung talaga po nakatutok po ako, bakit ka po? Kasi dalay po ako, ang bilis po ng pangyayari. Susunod! Mga
mga nagsusumite ng COC para sa barangay polls unti-unti nang dumadagsa sa tanggapan ng City Comelec. Abangan ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture. That's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JP Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Build your home in the new city, Savannah Neo Calapan, a community with modern space planning for single detached and townhouse with floor area of 45 square meters and lot area of 45 square meters, 2-bedroom units. Affordable price package of 875,000 pesos for only 4,990 pesos monthly amortization through Pag-ibig. Other financing available through in-house and banks. Fronting the Filipiniana Hotel, Savannah Neo Calapan is walking distance to Regional Mall, which features Robinson's Retail Group anchored tenant, 2 cinemas with 150 seating capacity, children's play area, regional government center, IT zone, Eco Park, among others. Ongoing housing construction with several units ready for turnover. For particulars, call Marketing Management, RGB Real Estate Center Incorporated, 286-7527, 286-7567. Owner Developer, Savannah Neo Calapan Development Corporation. Model units available for viewing or log on to www.rgbcenter.com. 1 ng Oktubre nang magsimula ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga nagnanais na kumandidato para sa Sangguniang Kabataan at Barangay Elections sa ika-25 ng buwang kasalukuyan. Kaugnay nito, unti-unti nang dumagsa sa tanggapan ng City Comelec ang mga nagsusumite ng COC, kung saan wala namang itinakdang batayan bilang kwalifikasyon ng mga nagnanais tumakbo kundi ang pagiging literate ng mga ito. Base sa huling tala ng naturang tanggapan, nasa 160 na ang mga nag-file ng COC para sa SK, habang mahigit 200 naman para sa barangay polls. Sa ganap na alas 12 ng hating gabi sa ika-13 ng Oktubre ang deadline ng pagsusumite ng COC, kung saan inaasahan na ng pamunuan ng City Comelec na sunod-sunod na ang pagdating ng mga kandidato na maghahain ng kanilang kandidatura para sa barangay elections, kung kaya't bukas ang tanggapan ng City Comelec mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mula Lunes hanggang Linggo. Samantala, sa ika-14 naman hanggang ika-23 ng Oktubre ang inilaang panahon para sa pangangampanya ng mga kakandidato sa bawat barangay. Sa ibang balita, sabay pa rin ang iba't ibang pagsasanay ng mga kapulisan ng rehiyon hinggil sa close quarter battle. Nitong Sabado naman, ika-2 ng Oktubre nang ganapin ang endurance and stress firing ng may 150 scout, SWAT ng rehiyon at ilang mga piling kasundaluhan sa pangunguna pa rin ni Course Director PCI Joel Estaris na idinaos sa grandstand ng PRO Mimaropa. Sa nasabing pagsasanay, isa-isang dumaan sa inihandang obstacle course ang mga trainee, bit-bit ang kanilang mga armas at isang bag na may lamang 25 kilong buhangin na naglalayong aktwal na malaman at makita ng mga kapulisan at kasundaluhan ang aktwal na bigat na kanilang daladala sa isang pagresponde sa isang insidente. Maliban sa close quarter battle, isinagawa rin ng araw na iyon ang close quarter combat kung saan mga pistol na baril ang kanilang ginamit. Sa kabuuan, ayon kay Major Estaris, bagamat may mga nagkamali sa naturang training, kinakailangan naman nilang muling sumailalim sa pagsasanay. Gayunpaman, naging matagumpay naman anya ang isinagawang 3 araw na aktibidad. Susunod, opisyalis ng lokal na pamahalaan makikipag-usap sa may-ari ng Calapan Waterworks Corporation. 60 araw ibinigay sa pamahalaan upang umapila sa National Water Resource Board. Yan at iba pang mga balita, makalipas lamang ang ilang paalaala.